Ini-off ko yung kalan. Nagluluto ako ng Shanghai. At saka, meron akong ginawa. Kalabasa, yung okoy. Yan. Bago to. Yung pong kalabasa, yung okoy, ibinalot ko siya sa lumpia wrapper. Tapos, ipinirito ko siya ng malagihay at saka ako biniyak yung gitna. Ayan, ayan siya, oh. Ayan siya, ayan. Ayan, o, di ba? Masarap. Masarap po yung pagkakaano. Ngayon, yun namang lumpia, sinubukan ko rin. Kasi medyo makapal yung balot ko. Ayan, o. Ngayon, ipiprito ko siya. Ini-off ko muna yung kalan. Kasi, gusto ko mag-live. Napanood niyo ba? Grabe si BP Sara, rumeres back na. Dire-res baka na niya yung mga mapangutya, mga mapang-api at sumira sa kanyang pagkatao at ng buo niyang pamilya. At yung mga dahilan kung bakit nakakulong ngayon si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. O, di ba? O, sabi ko nga sa inyo kayong mga mapang-api dyan, kayong mga nakaposisyon at mga tao in power, hindi forever nandyan kayo. O kahit nga nandyan kayo pagka nagkaroon ng pagkakataon ang isang api para makabangon, yun ang katatakutan nyo. O ngayon, ngarag kayo ngayon, mga nababahag ang niyang mga buntot. Mga nararatel na kayo, no? Diba? Ang tindi ng mga revelasyon ni BP Sara. Grabe, pinagmumura niya. Sino unang minura? Hindi pala, marami na palang minura. Hindi lang natin napapanood. Pero, ang nakakatawa, iba pala nakakatawa sa nakakatuwa. Ang nakakatuwa kay BP Sara, during that time na binabati ko siya, tahimik lang siya. Oo, ganun talaga. Yung taong tahimik, habang niyuyurak mo pagkatao, katakutan mo pag nagsalita. Tingnan niyo ginawa ni BP Sara. Nag-iikot siya ngayon personal siyang nag-iikot ngayon. At very vocal. Masyado siyang vocal, bold magsalita. Pag ang target niya ikaw, nagne-name drop. Diba? Nagne-name drop, why? Safe yun, kasi kumakandidato ka Yung isang statement o yung mga salita na sasabihin mo, depende doon sa kalagayan ng tao. Kung yung tao, politiko, kumakandidato, okay lang yung batikusin mo. Walang dapat katakutan. Kasi, isa yan sa part ng freedom of speech. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga politiko, yung mga nangangampanya, binabatikos nila yung mga kalaban nila, di ba? Simply because, yun labasan ng baho. Marifes Cervantes Verde, thank you for watching. Labasan ng baho yan. Hindi yan makapagtitiis. Kasi, in return, babanatan din sila ng mga kalaban nila. So, balanse ang laban. Equal. Walang lamangan. Pero, pagka tahimik ka, malalamangan ka. Si BP Sara Duterte hindi kumakandidato. Ang kumakandidato, si Tatay Digong, at saka yung dalawang kapatid, tsaka yung mga pamangkin, mga pinsan pa yata. Sabi niya, hindi ako kumakandidato. Kaya lang, nung sinira ni Joel Chua, pangalan ng tatay ng mga anak ko, nung sinira ni Joel Chua, yung pagkatao ko, nakakalimutan niya, kakandidato siya. O, diba? Yun. Dahil sa sobrang ambisyon mo, at dahil covered ka ng something, willing ka kahit ipagbili ang kaluluwa mo, nakakalimutan mo, ano yung gagawin mo bukas for yourself? Diba? O ngayon, diretsahang sinasabi ni BP Sara, Jan Marco, anak, nanonood yung anak ko. Thank you, anak. O, diba? Diretsahang ibinabagsak ni BP Sara lahat nung gumutay o sumira sa kanyang pagkatao at naging dahilan kung bakit yung tatay niya na napakatanda na ay nakakulong na wala namang kasalanan. Hindi ba? O, di ba? Kaya kayo pong mga
ito akin lang. Yung mga taong inaapakan ninyo, kahapon, hindi naman kayo aapak ngayon eh. Kahapon. Kasi, kung ngayon, aapakan niyo yung tao, kung marunong nang lumaban yung tao, hindi niyo na siya matatouch. Hindi niyo na siya madadamage. Pero kung kahapon ang buhay niya, dinamage niyo siya, asahan niyo, may rest back yan. Hindi niya kailangang gumanti o gumawa ng kasinungalingan. Yung pagsasabi lang ng totoo, magugutay ka. Kasi, truth hurts, di ba? Grabe oh. Minura, putang inang Sara yan, ginanon siya. Ngayon, ang sagot naman ni Sara, putang ina mo rin. Di ba? Diba? Tapos sabi niya, 0 vote for Joel Chua. O, di ba, no? Tapos marami pa siya inaano. Ngayon, ang nakakatuwa sa kanya, lahat ng pinupuntahan niya, at mga dating, yung tulad ni Joel Chua, pinuntahan niya, di ba? Isa yun, sa sumira ng pagkatao niya, ng buo niyang pamilya. Yung iba pa, pinupuntahan na rin niya. Di ba? Tapos ang sinasabi niya, sabi po ni BP Sara, wag daw iboto ang Tingog Party List. Sino ba yung Tingog Party List? O, guys, ini-e-echo ko lang ha, na wag niyo daw iboto, sabi ni BP Sara, ang Tingog Party List. Uy, Helen Alcantara, boy, Beb! Hindi pala ito si boy, Beb pala. Hi Beb, good morning. Oo, good morning dito. Good evening dyan. Uy, Beb, grabe si BP Sara, rumeres back na. Minumura na yung mga nagmura sa kanya. Di ba, no? Pag daw iboto, sabi ni BP Sara, ang Tingog Party List. Sino ang nangunguna o ang leader ng Tingog Party List? Si Tambaloslos. Ang nakapwesto doon, ang first nominee doon yung asawa niya, tapos sunod-sunod na sila. Pag nanalo yon, sabi ni BP Sara, walang magiging pagbabago sa gobyerno. Correct siya, di ba? Correct siya. Kaya nga itong mga to, sabi din ni BP Sara, bumibili na raw ng mga boto. Sabi rin niya, pero sabi ni BP Sara, no? Kasi sinabi niya talaga na huwag kayong basta susunod sa sinasabi nila. Tanggapin nyo yung binibigay nila, pero huwag nyong sundin kung alam naman ninyong mapapahamak ang bayan. Totoo naman, di ba? Bernadette G. Marin, thank you for watching. Di ba? Ngayon, ang akin lang ganito. Yung mga bumira kay BP Sara sa Kongreso, tsaka sa Senado, sana inisip nyo, kakandidato pa ba ako o hindi na? Kasi ang isang BP Sara Duterte, sabi ni Tatay Digong, mas malala. Ganun yun. Sabi ko nga, ang isang guro, nagtuturo yan sa mga bata. Kung mapapansin ninyo, yung mga estudyante ng isang guro, nagiging doktor, nagiging lawyer, nagiging kung ano-anong matataas ang edukasyon. Meaning to say, yung pag-build ng guro doon sa bata, masyado siyang success, di ba? Kasi, biruin mo ha, halimbawa grade 6, ilan ang teacher niya? 8 subject. O di ba, 10 subjects, di ba? O merong teachers naman, 2 subjects ang hawak. Kung iisipin nyo, isang bata, ilan yung nagsusuksok ng knowledge? Dami, di ba? Kaya ang lagi ko sinasabi, yung tinuturuan, magiging mas magaling sa nagtuturo. Sabi ko yun, even nung meron akong school, sabi ko, one day, mas mahusay ka kay Ma'am Jeng. One day, hindi lamang yung GI information, yung general information subject ang matututunan mo na tinuturo ko. More than that. Magiging mas mayaman ka, mayaman ba ako? Magiging mas magaling ka, magiging mas maganda ka, maganda ba ako? Parang mas magiging mabuti ang buhay mo. At siguro, by that time, alam mo na hindi dapat hiwalay sa asawa. Ipasok ko na naman, ano? Teka, tingnan natin siya, sabi ni Helen Alcantara. Tama, tanggapin ang pera, iboto kung sino na sa puso, correct.
ba? Pera niyo yun eh. Pera niyo yun. Yung ipinamimigay na tupad, akap, AX, pera niyo yan. Na dapat ipinamigay yan noon bago mag-eleksyon. Pero dahil pinamimigay yan ngayon kasi mag-eleksyon. Pero right after the elections, do you think makukuha niyan? Ubus na yan. Tapos, ang pagkakaalam ko dyan, sabi nga ni BP Sara, magkano? 1,000, 2,000? Eh, ang alam ko dyan, 5,000. Truth. 5,000. Mga ayuda niyo, mataas yun. Kaya lang, ang nakakalungkot lang doon, walang lakas si BP Sara para kumontra doon sa maling nangyayari. Only the president can stop doon sa mga anomalyang nangyayari. Pero what is he doing? Nothing at all. Di ba? Nothing at all. Di ba? Kaya, nasan siya ngayon? Naghihirap yung bansa mo. Nasaan ka? Andun. Isa ka sa makikipaglibing, nakikiramay, doon sa namatay. Okay lang yun kay Santo Papa. Kaya lang, ba't iniwan mo yung halos naghihingalo mo ng bayan? Diba? Nakakalungkot. O eto pa, yung Apple. Kung napanood niyo yung campaign day na yun. Kahapon lang yun eh. Kahapon yun. Kasi kagabi dito eh. Pag araw sa Philippines, gabi sa amin. Oo. Ngayon, Saturday morning dito, Saturday night sa Philippines. Nangyari yon Friday night. Tama ba? Oo, Friday night. O, diba? Ang point ko ito. Yung ginawa nila kay DP Sara, nakakatakot. Masyadong very risky yung pagpapahirap ninyo sa mga Duterte. Napaulit-ulit naman na sinasabi ni Tatay Digong, ingatan nyo, iba si BP Sara sa akin, mas matindi yan, doble ko yan. Kung kayo, ganito na itingin nyo sa akin, doblihin nyo si BP Sara, iba yan. Si BP Sara mismo nagsabi, hindi ako marunong magpatawad. Siguro sa politics, pero in real affairs, yung totoong BP Sara, makikita niyo naman napaka-ano niya napaka-soft touch. Yung BP Sara picture, o siya mismo yung magpipicture, di ba? Ang dali niyang ma-reach, basta nakaharap mo siya, di ba? Uy, Sonia Kaisi, thank you for watching. Ngayon, yung Apple. Meron siyang baong mansanas. Ang sabi niya doon sa Apple Nieto, kunin mo to, binibigay ko sa'yo, isaksak mo, isupalpal mo sa bunganga ni Joel Chua para maganon na. Para hindi na makahinga. Oo. Sabi. Very vocal. Kaya yung bilangin ninyo, kilalanin ninyo kung sino-sino yung nandoon sa Kongreso at sa Senado. Nakakandidato o kumakandidato ngayon, pupuntahan niya lahat yun. O, diba? Si Sara Duterte mismo ang nangangampanya na wag iboto yung mga kumakandidato. Meron siyang right kasi botante siya. And aside from that, impeach Vice President siya. Pero yung finality ng impeachment na ginawa nila kay BP Sara, coming soon. Pero alam ko, dahil isang congressman na ang nagsalita, yung pinanghahawakan nilang COA na sinasabi nilang confidential fund na inubos ni BP Sara sa kung saan lang, clear na At umamin siya, wala na silang katibayan. Wala sila talagang hawak na dokumento para idiin si BP Sara. Lahat ay manufactured lang, o diba? If manufactured lang ang mga witnesses mo at ang mga documents mo, ano mangyayari? Kaya ako, they were promoting the Duterte
kinakampanya nila yon, lahat na kailangan para sa anak ko. Even si Tatay Digong, iboto ninyo straight ang Duterte, tapos meron siyang ini-endorsong dalawa pa. Grabe, dalawa ini-endorse ni DP Sara, si Amy at si Villar. Tapos si Robin Padilla, si Amy at saka yung isa pa. Si Tatay Digong iba din. Si Tulong iba din. Si Baste iba din. Nakukuha niyo ba yung laro? Yung games ng mga Duterte? Sa pagsakay man sa eroplano, ano sinasabi ni Sara? Hindi kami sumasakay sa isang eroplano lang na pamilya. Dahil pag merong gustong magpabagsak ng eroplano na sinasakyan namin, patay kami lahat. O diba? Tama naman, diba? Kaya pansinin niyo, hiwa-hiwalay sila. O diba? Ang galing ng strategy, matututo ka. Ako, pinag-aaralan ko politika, natututo ko. Nagiging improved person ako. Kung makikinig ka sa isang tao, doon ka sa may matututunan. Huwag yung para kang stagnant water. Mabubulok ka doon. Tapos, mapopollute ka doon. Kasi stagnant waters, nagkokos yan ng pollution. Mapopollute yung mind mo. Simply because you're listening doon sa mga dirty. Diba? Doon sa mga fake. Yeah? Tsaka yung mga hindi magandang mag-reasoning. Diba? Ako, nagsasuggest. Kung gusto nyo pakinggan ako, salamat po. Ngayon, kung gusto nyo namang kontrahin ako, okay lang po. Diba? Pero sana, huwag na akong duduran uli ng politiko at taga-bungabong. Kasi mag-name drop na ako sa susunod. Yung politiko na dinuran ako, kung mga kandidato ngayon sa bungabong Nueva Ecija, pag nanalo yun, maswerte kayo. Sana hindi na kayo duran. Diba? Tumulo yung... Sorry. Diba? Diba? Ngayon naman, nakita ko, di campaign period na nangangampanya. Ladies and gentlemen, sabi ganon, buong kagalakang ipinapakilala ang presidente ng PDP Laban. Ang alam ko, ang presidente ng PDP Laban, si Tatay Digong. Uy, nakalaya na si Tatay Digong. Mag-i-speech daw in person. Ang PDP Laban President, Robin Padilla. Kaya pala nag-resign si Robin Padilla bilang Vice President ng PDP Laban, magiging presidente na pala siya o magiging chairman ng PDP Laban. Ang ganda ng nila, ng move nila. Pero bago yon, nag-endorse muna si Robin Padilla. Kung yun yung plataforma, nag-endorse si Robin Padilla, bigla naging presidente ng PDP Laban si Robin Padilla. Kangino lahat ng galing ang utos? You're denying lahat ng utos, lahat ng plano, lahat ng game. Game rules nang gagaling sa iisang tao lang, kay Tatay Digong. Nagpunta doon si Pulong Duterte. Uuwi yan pag pumunta doon si Baste. Pero ang alam ko dyan, hindi pinapupunta si Baste. Naman, di ba? Kasi pinababantayan kay Baste Duterte ang Davao. Ang galing, ano? Ngayon sasabihin nila, nagwawala na si DP Sara. Ako din nag-agree. Ako nga Bakit ako lalayo? Sorry po, excuse me. Trabila lang muna ako. Pagka ganitong oras, hindi ko mapigil yung sarili kong magkaganyan at dumighay. Kasi kumakain ako umagahan. Asan ako? Nawala na naman akong lintik. Diba? Asan ba ako? Sonya kay Sip, asan ako? O yan, si Robin Padilla. Ang nakakatuwa lang dito sa mga Duterte, nakikipaglaro. Hindi mo alam naglalaro ka na.
Hindi mo alam kasali ka sa game. Hindi mo alam. Ang sarap-sarap nilang panoorin kasi you're learning from them. Pag wala kang natututunan sa isang tao, iwan mo. Layuan mo. Kasi nakakahawa po ang kabobohan at nakakahawa din ang katalinuhan. Pag ang kasama mo wala kang matututunan, sabihin mo sa kanya, "Hello my friend, wala tayong natututunan sa isa't isa. Halika, humanap tayo ng isang tao na pareho tayong may matututunan." Kasi life is a continuous learning. You need to, nag-i-English na naman ako, lintik. Kailangan mong i-improve yung sarili mo muna bago i-improve yung iba. Diba? Yung politika, maihahambing ko sa isang may-ari ng eskwelahan. Ako, nung may eskwelahan ako sa Bungabong Nueva Ecija, ako lang yung may permit nun eh. Pero yung mga kalaban kong eskwelahan, nakadikit ni Sir Mike. Huwag nyo nang tanongin ko ano yung apelyido ni Sir Mike. Kaya, sinusugod ako ni Sir Mike lagi. Para pagalitan. Samantalang sabi ko, "Sir, may permit ako eh." Walang permit yung kasama mo, yung nagre-reklamo sa akin. Kasi ganun eh, kasi may reklamo. Ano reklamo, sir? Di ba? Hindi siya masabi. Di ba? Bakit hindi mo ko i-file doon sa DepEd Region 3? Para ipasara ako ng DepEd Region 3. Hindi ba? Tapos, nung ako lang din ang may permit, nagreklamo ako sa munisipyo. Ano salta ng munisipyo? Talagang nasisiraan na yan eh. Nagrereklamo. Ano kung siya lang ang may permit at yung kalaban niya eskwelahan ay wala. Di ba? Nagreklamo ako sa munisipyo. Ang sinasabi ko, ginugulo ako ng eskwelahan na walang permit. Sinisiraan ako. Ang gusto ko lang, magpakitaan kami ng permit kasi sinasabi niya ako'y walang permit. Samantalang siya yung wala. Di natuklasan. Wala siyang permit, ako meron. Ano sinabi ng munisipyo? Ako, diretso ko. Ano salita ng tagapamuno nung time na yon? Hindi naman pala. Wala ka naman palang problema. Ano problema? Ano nirereklamo mo? Kasama ko yung tatay ng mga anak ko nun, ha? Diba? Ganong kagarapal. Ang politiko dyan. Diba? Kaya ayokong buwi eh. Kasi mga buwiset, diba? Baka duran uli ako sa pangalawang pagkakataon. O baka nga batukan ako eh. O baka nga maganon ako eh, diba? Grabe dyan. Grabe dyan. Maraming nanggulo sa akin nung may eskwelahan ako, pero pinilit kong tumayo. Kaya lang, nung yung mga kabets na problema ko, nanlulo muna ako, nawawalan na ako ng pag-asa. Pero lumalaban pa rin ako. Dahil may mga estudyante ako, may mga anak akong pinaglalaban ko rin, lalo si John Marco. Pero nung nasunugan na ako, dead end. Diba? Said Tolentino, thank you for watching, di ba? Ang point ko ito. People sa buhay mo, come and go. Dadating yan, tapos aalis yan. Walang permanente. Pero, yung knowledge, yung learnings mo, permanent sa'yo yan. Walang makapag-aalis yan. Kaya kung pipiliin mong maging bobo, ang tanga-tanga mo. Diba? Yung pagiging tanga, choice mo yan. Pagka okay ka na ikaw ay nilalait, tanga ka talaga. Pinili mong maging tanga. Pero kung ang pipiliin mo, matuto, yun pa lang yung start ng magandang buhay mo. Kasi, pag wala kang alam, wala ka talaga. Pero pag meron kang alam, may laban ka. Ngayon, sino makapagsasabi? Si Jen? Na laging binubwisit ng mga politiko dyan, kasama yung kapatid ko? Ito ako ngayon? Napahinto ko sila, Bakit? Nagtatatalak ako dito sa Facebook, tsaka sa YouTube. Ikinakampanya ko yung mga kawalangyaan nila. Although, hindi pa ako nag-name drop. Pag nag-name drop ako, ay bonggang-bongga. Hindi mananalo yan.
Hindi ba? Rose Robes Malyarit. Ate Rose, thank you for watching. O, di ba? Oo. Don't underestimate yung mga maliliit na tao. Malaking tao ka, hindi ka mapupuwing, pero mapupuwing ka ng isang pipitsugin, ng isang alikabok. Hindi mo makikita yan na napupuwing ka na Pwera na lang kung may magsasabi sa iyo, uy, nagtatatalak yung dinuran mo dun, Ang ingay, Diba? Tapos binanggit ba yung pangalan ko? Hindi pa naman. O, diba? Hindi ba? At paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, proud na proud ako kay Mayor Ricardo Padilla. Proud na proud ako dyan kay Vice Mayor Christian Binuya. Proud na proud ako dyan. At saka doon sa mga konsehal. Why? Nung time na inihinto ng COMELEC ang budget, pinris lahat, ano ang ginawa ni Mayor Ricardo Padilla sa Bungabong? Kasi nalalapit yung piyesta, tanggal ang budget. Nakiusap doon sa sanggunian. Ano ginawa ng ibang sanggunian? Ito, diretsahan tayo. Ano ginawa ng ibang sanggunian ninyo? Na kumakandidato ngayon, di ba? Tiniis ang Bungabong. Ayaw nila kayong maging masaya. Yung mga kapartido ni Mayor Ricardo Padilla lang yung gumana, hindi ba? Pero wala silang nagawa. Hindi kayo napahinuhod yung ibang mga konsehales sa parte ng sanggunian. Pero ano ang ginawa ni Mayor Ricardo Padilla? Ipinagpatuloy niya yung ipinangako na masayang piyesta. Ngayon, binabakbakan na naman siya. Meron lang nag-message sa akin Hoy, Jen. Oo, gumagastos si Mayor Ricardo Padilla. Pero pera naman ng bayan yung ginagastos. Yun nga Oh, hindi ka matuwa? Yung budget for you, ginagastos for you. Sabi ko sa kanya, ano ba intindi mo? Yung pera ng bayan, para sa bayan, dapat itabi? Hindi siya nakakibo. Yung pera ng bayan, dapat gastusin ng tagapamuno ng bayan. Para sa bayan. Can't you see? Sabi ko sa kanya, magagalit na naman ako. Grabe intonation. Grabe intonation, di ba? Ang isa daw ang isang speaker daw, dapat merong highness and lowness of sound. Yung volume ba? Yung mga pagde-deliver ng words para maging efficient, di ba? Tingin ko, pag galit ako, galit ako talaga Kasi nga, hindi ako galit, nagagalit ako di ba? Ang sabi pa ni BP Sara, iboto ninyo diretso, mag-block voting kayo, para sa Duterte, yung senators. Kasi, kapag ka talaga halimbawa, dun sa 10, may napasok doon, pag ang napasok doon 4 lang, yung 6 o 7 na masasali sa senators, paano kung ganyan din sa sangguniang bayan ng Bungabong ang mangyari na maganda yung plano ni Mayor Ricardo Padilla, pero dahil namumulitik ka kayo, hindi dahil sa gusto nyo magserbisyo sa bayan nyo, na nakaposisyon kayo, iniluklok kayo ng mga tao dyan, gusto nyo siyang kontrahin kasi malapit na naman ang eleksyon, gusto ninyo masira siya. You're very wrong. You're very wrong. When you're in position, and pag pinili kayo ng tao para manungkulan, kayo ay empleyado ng tao. Gawin nyo lahat ng magagawa nyo during your term. Kasi after your term, isa yan sa ibabanat sa inyo. The mistake you made, hindi nyo sinuportahan yung para sa bayan. Para sa piyesta. Gumanda pa rin yung piyesta kahit kontra kayo. Pero, na-inculcate nakatatak na sa isip ng mga tao, you're not supportive of the program ng Bungabon, Nueva Ecija, ng bayan ko. Ganun lang din sa Senado. Ang sinasabi ni BP Sara, kumplituhin nyo, mag-block voting kayo, iboto nyo lahat ang Partido Duterte. Para smooth. Walang kontra-kontra. Ganun din ako. Iboto nyo yung partido ni Mayor Ricardo Padilla. Why? Kasi nakita nyo na, di ba? Bago magpiesta sa Bungabong, Nueva Ecija,
nagkaroon ng maraming meeting pero still, hindi sila dumadalo, marami silang dahilan. O di ba? Ano ending? Hindi talaga nag-support. Pero gumanda pa rin ang piyesta. Hindi ko kayo pinipilit na iboto yung gusto ko. Nagpapaliwanag ako. Nangangampanya ako. In my own little way. Diba? Kaya yung Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ni Tatay Digong, tinanggal nyo si Tatay Digong kasi sasama siya sa campaign period. Tinanggal nyo, hindi nyo alam, yung papalit, mas matinding magsalita. Tapos, nagtanim kayo sa kanya ng galit. Tinamnan nyo siya para magalit sa inyo. Diba? Ramirez back. How are you now, people? How are you now, Joel Chua? So, talaga ang mga Joel parang hindi okay ah. Diba? Nakakatawa. Oh, si Senator Amy Marcos, andun siya sa campaign, pero binabanata ni BP Sara, si PBBM. Tawa lang siya ng tawa. O, diba? Tapos sasabihin niyo, walang kwenta si Senator Amy Marcos. You're wrong. Paulit-ulit kong sasabihin, Senator Amy Marcos is different from PBBM. Yan ay pinatunayan din ni Vice President Sara Duterte. Sinasabi niya sa campaign. Yeah? Kontra sila. Kaya nga nung bandang huli, hindi na nga makalapit si Amy Marcos kay PBBM kasi hinaharangan na nga eh. O, di ba? Nakakatawa lang. Oh, ano ba yung update ngayon kay Presidente? Nando sila sa burol, sa libing. Libing na ba? Burol pa ba? O ano, whatever. Sa Europe. Why, oh why? Milyon ang nandun. Do you think makikita ka? Do you think yung presence mo is important? Saan ka importante? Saan ka kailangan? Diba? O eto pa, nag-usap kami ng manugang ko. Mami, uma-attend po kami ng ng couples. Ah, okay. Ano yan? Katoliko? Hindi po, mami. Pang mga ganun. O, sige, okay. Ano sabi? Tinanong nga po kami ng pastor. O, ano sabi? Sino ang priority mo? Anak o asawa? Oy, anong mga sagot? Mami, sagot namin, anak. Oy, alam mo, sagot ko sa kanya, you're wrong. Mali ka. Bakit ka mali? Nung nag-umpisa ka, ang kasama mo, yung asawa mo. Dapat ang ending niyan, kayong magkasama, pa rin ang magkasama. Kapag ka pinrioritize mo yung anak mo, yung anak mo mag-aasawa din. Pag yung anak mo nag-asawa, ang priority na niya, yung asawa, hindi ikaw. Iiwan ka nga niyan para sa asawa. Ikaw nga iniwan mo yung magulang mo para sa asawa mo. Ang ganito ang dapat dyan. Sabi ko sa manugang ko, sabi nga po nung pastor, dapat priority asawa. Kasi ganito pinaliwanag niya, ako rin ang paliwanag ko ito. Yung asawa mo, pag buo kayo, masaya yung mga anak mo. Hindi malungkot. Buong buo kayo, happy family. Ang tawag sa inyo, ideal family. Kapag wala asawa, ang tawag sa inyo, broken family. O yan tayo, di ba? Yan tayo, di ba? Kasi, yung tatay nyo, yung tatay ng asawa mo, sabi ko sa kanya, hindi ako ang priority. Ang priority niya, yung sarili lang niya. Hindi rin niya priority yung mga anak namin. Kasi ako nga ang bumuhay dun, di ba? Yun yung ibig ko lang sabihin. Simple-simple. Pag priority mo yung asawa mo at priority ka ng asawa mo, iingatan ka niya. Hindi ka niya hahayaang mawala. Kasi ikaw yung priority niya. At dahil priority ka niya, buo ang pamilya nyo, buo ang mga anak mo at masaya. Kaya kung ipaprioritize nung magulang yung anak, dahil, dapat namin pag-aralin yan, dapat namin buhayin yan, bla bla ganito.
package deal na yon. Kapag ka buo ang mag-asawa, package na yon. Automatic yon. Priority nyo mga anak nyo. Kasi you prioritizes yourself first. Yung relationship nyo as husband and wife. Iiwan ng anak ang magulang. Pero tanging kamatayan ang dapat maghiwalay sa mag-asawa. Pero ako, ano ba'y pinrioritize ko? Bakit ako ganito, broken family? Bakit ako pinagpalit nung asawa ko sa kabets? Kasi, from the start, before we got married, ang usapan na, ikaw muna ha, kasi malaki naman yung kita mo. Kasi ganito, ganyan, nag-uumpisa pa lang ako sa trabaho. So, I agreed, pumayag ako. I supported everything, I did ako lahat, ganito, ganyan. To the point na hindi ko na nakikita, ako pa ba yung priority? Ako pa ba yung asawa? Ako, ganun. Kasi nakikita ko, late nang umuwi, even Sunday merong meeting, lalo Saturday, o di ba ganun? Di ba? Saan napupunta yung sweldo since 1988 up to 2017? Diba? Diba? Ariel Basco Borkil, thank you for watching. Naku, Tin Pasco ba yun? O sige, makisistit ka na anak. Diba? Prioritize your husband. Prioritize your wife. Hindi yung anak. Kasi, pag buo kayong mag-asawa, you're prioritizing your children. Sabay kayo na ipaprioritize nyo yan. Pero prioritizing your children alone by yourself, mali yun. Kailangan lagi mong sasabihin sa asawa mo, sabay tayong mamahalin ang ating mga anak. Dapat hindi tayo masira. Dapat hindi tayo maghiwalay. Ikaw ang priority ko, dapat ako priority mo. Make clear. Linawin nyo. Maria Lucia, Doc, thank you for watching, di ba? Huwag kayong tutulad sa akin. Ako, wala na akong pag-asa. Alex Mantile, Sir, thank you for watching. Di ba? Huwag kayong tutulad sa akin. Sabi nga nung kapatid ko, pinipigil nila ako mag-live, pinipigil nila ako mag-vlog. Sabi niyang kapatid ko, you're worst. You're hopeless. Oh, talaga. Di ba? You're worst. You're hopeless. Talaga. Inglesan dito eh. Nakakabwisit makipag-usap dito minsan. Puro Ingles? Saan nagkakapalipalipit ang dila ko? Ay, teka muna. Sisilipin ko muna alaga ko tayo. Nahiga. Nahiga uli. Pwede tayong mahaba. Nahiga. Ako, very transparent. Transparent naman ako mula pa noon. Nung nagkiklinik nga ako na ano ko ba? Parang nagaya ko yung style ng nanay ko na kailangan bago pagka nabunot niya yung ngipin ng pasyente, hindi alam ng pasyente, yun ang goal lagi ng nanay ko Matapos yung dental procedures na hindi nararamdaman ng pasyente, no pain at all. Siguro, nakikita ko yun sa nanay ko na very open. Ang nanay ko, iniwan din ng tatay ko, di ba? Look at me now. Alone and lonely. Diba? Nakita ko yon. Na kailangan sweet ka sa pasyente, malambing ka, mabango ka, maganda ka, di ba? Even, tapos, na-extend na yun sa lahat. Di ba? Kaya nung nakikilinik ako talagang very na ako, madaldal talaga. Kaya lang, after nung pag-alis na ng pasyente ko, hindi na ako nagsasalita. Pagod na ako nun So, yun. Nabibuild yung personalidad. Nabibuild up.
Nung binanggit yun nung manugang ko, Mami, kumaten po kami ng ganon. Sinabi ko na agad sa kanya, prioritize your husband. Kasi, pag pinrioritize mo yung anak mo, asahan mo, masisira ang pamilya mo. Kasi, ang asawa, lalo kung alam mong maraming bisyo, binabantayan yan, huwag kang mapapagod. Kasi, isa lang ang pwedeng mangyari. Yung siya yung mapagod at hihinto, o ikaw yung mapagod at hihinto. Kung ang asawa mo lasinggero, ganun talaga. Basta importante hindi ka binubugbog. Babaero na nga, lasenggo na nga, nang bubugbog pa, hindi iwan talaga. Pag nahuling, utang na mo, may kabit ka pala talaga, hayop ka, babasakin ko lahat ng bintana ng kotse mo. Lumayas ka, yung mga damit mo. Di ba? Gets? Diba? Palayasin mo. Pero, pagsisisihan mo yun. Ako, pinagsisihan ko yung ginawa ko na yun Ganun ginawa ko Butang na mo, nahuli kita, hayop ka. Kaya pala nakatago ang cellphone mo. Tapos pinagsisihan ko yun. Nalungkot ako. Kasi, hinintay ko yung point na mahuli ko pa. Instead na dapat noon pa, binantayan ko na. Kasi wala namang nagsabi sa akin na prioritize your husband para buo yung family. Dapat yung husband mo, ikaw din ang priority. Walang nagsabi sa akin nun Kasi yung nanay ko, work to death din workaholic din. Why? Kasi dami namin nag-aaral. Asan si father? Womanizing. Ay naku. Pareho ng tadhana, pareho ng buhay. Medita Fernando, thank you for watching. Di ba? Pareho ng buhay, pareho ng tadhana, di ba? Nakakaano lang. Why ako very vocal? Kasi pinagchichismisan nyo rin lang ako. Sa akin yun na marinig yung totoo. May nakarating sa akin, Jen, mana ka daw sa nanay mo, yung sinabi. Eto na nga ako. Sabi ko, sabihin mo nga, my friend doon sa mga nagkukwentuhan, manood kayo ng vlog. Matutuwa pa yun, dadami viewer. Diba? Hindi mo pwedeng utusan yung isang tao kung ano yung iisipin tungkol sa'yo. Ang tangi mo lang magagawa, pag narinig mo yung sinasabi against you or good for you, matuwa ka pag good, mag-react ka pag bad. Correct nyo. Until yung Facebook nakakatawa, natutuwa nga ako. Pag hindi ka nagbayad, minumura yan, lalagay ko dito sa Facebook pangalan mo. Dapat ang ginagawa mo, nilalagyan mo na ng initial. Ako, hindi ko lang maipost yung mukha ng kabets dito at saka ng dalawang anak. Naaawa pa rin ako doon sa anak. Hindi ko lang maipost. Pero itong kabit na ito magaling din Nag-OJT doon sa bangko Doon sila nakita. Shit, kumakanta na ako ng todo-todo. Grabe. Walang lihim talaga sa akin. Talagang ako no? Walang maililihim talaga sa akin Kaya pagka mayroong manggugulo uli sa mga anak ko, nakita niyo yung dentista na sasagasaan yung anak ko. Binando ko siya dito, di ba? Sabi ko doon sa manugang ko kanina, yung bang dentista dyan sa kanto, ano pa ba sinasabi? Ano pa ba ginagawa? Hindi ko pa binabanggit yung pangalan ng dentista na yun. Dyan sa kanto namin. Pero pagka ginago niya uli mga anak ko, ang pamilya ko, araw-araw, minuminuto, babanggitin ko dito yung pangalan niya. Ganun na lang. Wala naman akong magagawa Diba? Anong magagawa? Kundi magpuputak dito. Wala wala nagtatanggol sa akin Nanay ko patay na.
Tatay ko, walang pakialam sa akin. Problema ko, yung kapatid ko, nakapit-bahay ko lang halos. Tapos yung mga hipag ko, mga buwisit. O, di ba? Ang mga kaibigan ko, na akala ko kaibigan ko, na natulungan ko. Mga ulanghiya, di ba? Natutuwa ako sa mga kwento. Sabi ni Vidita Fernando, natutuwa ako sa mga kwento mo. Vidita, napaka-ano ko, no? Napaka-diretso ko na, no? Alam mo ba, pagka nadidepress ako, gusto ko makipagkwentuhan sa inyo eh. Kaya bigla nagla-live ako eh. Kasi, yung galit ko, doon sa naging, galit ako. Sino matutuwa? Eto ako oh. Tapos yung kabit, lagi doon sa bahay ng mga biyanang ko, nakasakay doon sa kotse, samantalang ako, ang service ko, nung nandyan ako sa Bungabong, tricycle, di ba? Isusunod ko sa ospital yung apo ko, naka-tricycle kami, ang biyahe namin mula sa bayan namin hanggang doon sa city, kulang 1 oras. Tapos, masasagupa namin yung ulan, aalis kami sa Bungabong, sa bayan namin, nang walang trapal yung sasakyan kasi umaaraw. Pagdating namin sa kalagitnaan, umuulan. Hihinto kami sa gasolinahan, maghahanap kami ng mga karton, ng mga sangko, para gawing trapal ng tricycle. Yun yung buhay ko noon. Tapos eto ngayon, yung kabit, nakasakay sa magandang sasakyan ng tatay ng mga anak ko. Di ba? Tapos nandun, ronda-ronda dun sa Bungabong. Tapos, okay na sana nagro-ronda siyang ganun. Doon na lang siya sa bahay ng biyanang ko. Pero wag siyang tumatambay sa bahay ko. Doon ako nagalit eh. Hindi ako ganito dati eh. Pero yung hanip na kabit na yan, na malaki dede, na pinipintasan yung dede ko. Nalaman ko na lang, tumatambay sa bahay ko, natira-tirahan ng sunog, nakikipag-inuman doon, tapos naglulupas sa simento pag lasing na. Diba? Matutuwa nung sa hanip na yun. Diba? Wala namang magawa yung mga anak ko. Sabi nga ng mga anak ko, Mami, I'm sorry. Sorry, Mami. Ayaw ka namin masaktan. Eh, ano ba mas masakit? Yung ipinaglilihim nyo na yung kabit tumatambay sa bahay ko? O yung sasabihin nyo sa akin yung totoo? Hindi ba tinatraidor nyo ako? Ano na ako, di ba? O, di ngayon, hindi na ngayon alam nung tatay ng mga anak ko kung sino pa nagsusumbong sa akin, di ba? Hindi niya alam. Pag ang tao doon, halimbawa nagpunta siya doon, simple lang naman ang tanong ko eh. Dinadalaw pa ba kayo ng tatay nyo? Ay, opo. O, di, okay. O, kasama ka ba? Ay, hindi po, Mami. Diba? Yung, ito lang, February 2020. February 20. Ay, itong Pebrero. February 2025. Nakabalik na ako dito. Mula Philippines, pumunta Amerika. Dito na ako sa Amerika. Napalitaan ko ang kabit. Pinalilinis yung kwarto ko. At matutulog daw sila doon. Dahil walang tutulugan doon sa bahay nung biyanang ko. Tangina mo, kabit ka. Ang arte mo, hayop ka. O, di ba? Tapos, nung hindi siya pinatulog doon, dahil kasi, sabi ko sa kanila, pagka nalaman ko na gito, bla bla bla, tatalsik kayo dyan. Bago maganap, may nagkutso sa akin. Di nagbubunga nga ako. Di hindi natulog doon. Hindi natuloy. Dapat may nagbubunga nga. Hindi kasi ako dati ganun eh. Ngayon, kinabukasan, walang masakyan, hindi dinala sa sakyan. Naglakad, papuntang sementeryo. Ngayon, uwian. Ang hanip, ang malandi, ang makapalang mukhang malaki dede. Sumakay sa van ko. Pusa, hindi ako kumuha ng van na hulugan para isakay ka, hayop ka. O, di ba? Mababayo. Hindi ba? Nakakarindi. Pumapangit tuloy ako. Di ba? Gusto ko yung red hair. Di ba? Ngayon, sabi ko sa mga anak ko ganito. Simple lang. Walang traiduran. Nakikisama kayo sa tatay nyo, fine. Pero, dapat alam nyo,
yung hangganan ng pakikisama, di ba? Kaya ako okay na okay ako di ba? And siguro, as long as okay ako, komportable ako dito, I will not stop. May nakausap ako kahapon ba o the other day, about business. Kasi negosyante ako gusto ko business Sabi niya sa akin, maglalagay ka ng ganito, account mo for business, kung papayag kang mag-join sa aming business online, blah, 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 blah. Sabi ko, hindi, ayokong gumawa. Gusto ko yung account ko pa rin ang gagamitin ko. Hindi kailangan gumawa. Okay, sige. Pero, pag nag-live ako doon sa account ko na yan, magla-live ako sa account ko dito, magla-live ako sa account ko doon. Minsanan, bakit daw ganon? Kasi ganito gusto ko. Alam niyo po, ganito yan. Kung ano gusto mo, do it. Walang pwedeng kumontra sa gusto mo as long as nasa tama ka. Pagka mali ka, gusto mo pa rin gawin, and then do it. Ikaw naman yan Kung maging mali yung lakad mo, and then do, okay, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, merong reason bakit ako nandito sa Facebook. Meron akong gustong i-maintain. Gusto kong i-maintain yung nasa isip nila na si Jeng, si Mary Jane, si Jane, si Ma'am Jeng, si Doc Jeng, maingay sa social media. Lagi niyang hinihintay ano yung magiging treatment mo sa sa pamilya niya. At ano yung sasabihin mo sa kanya. Of course, yun na dapat malaman ng iba. Why? Sinira niyo buhay ko Inapi niyo ako. Tumutulong ako pero pinalitaw niyong lukrit ako. Hindi ba? Kaya nga sabi ko nga, yung libreng bigas, libre na, di ba? Yung 20 pesos na bigas, libre na, di ba? During election days. Kasi nagpapamigay ng bigas. Abangan mo yun. Ngayon na sinasabi nilang 20 pesos na bigas na ibinebenta na sa Visayas, huwag niyong pansinin. Why? Alam naman sa lugar natin Ang importante, libre na ang bigas sa Pilipinas during election days. Yun yung sinasabi ko. Basahin niyo yung sitwasyon. Interpret the situation na meron. Diba? Wag basta yung opo, amen, I do, yes. Hindi. Even noong may school ako, ang sinasabi ko sa mga estudyante ko, okay, ganito, umiikot ang sun. Umiikot siya papuntang ganon. Clockwise. Pag nag-counter yung sun, sasabog na mundo. Ma'am, paano po ipag-ikot? Tignan nyo ako, iikot ako Yung ikot ng katawan ko, ganito umiikot ang sun, iikot akong ganon. Di malalaman nila, do it your own way, kung paano ka maiintindihan ng tao. Na-explain ko sa kanila yung mga difficult. Sabi ko, teacher, ano yung difficult sa'yo para maintindihan ng bata? Ano yung difficult sa bata na hindi nila maintindihan from you? I help. Hindi ba? Kaya nga sabi ko nga, kung mistake ako sa tingin ninyo, at least sa mata ng mga estudyante ko, tama yung tinuturo ko. Nagiging mistake ang isang tao sa kapwa-tao pag naiinggit. Naiinggit kayo. Kasi naituro ko kung paano umikot yung sun. Diba? Naituro ko rin sa estudyante ko kung paano lumipad ang eroplano. Putya, nagkaroon ako ng eskwelahan nung ko lang nalaman. Ganun pala ako kung bakit lumilipad ang eroplano. Hindi niyo ba tinatanong sa sarili niyo yan? How an airplane can fly? Paano nakakalipad ang eroplano? Karga-karga ang 100, 200 tao. Pinakamababang karga, 50. Ang bigat-bigat ng eroplano. Di ba? Anong mission mo sa buhay? Bakit ka andito? Di ba? Ako, sabi ko nga, ito pala, natutuwa ako sa mga hipag ko. Doon sa side, i-clear ko. Natutuwa ako doon sa mga hipag ko sa side nung asawa ko. Asawa pa rin ako. Legal wife ako Ako pa rin yung asawa. Diba?
ng asawa ko na may kabit. Diba? Sabi ng hipag ko, sana maging katulad ng iba, magkaibigan. Payag naman ako eh. Payag naman ako maging kaibigan ako nung asawa ko. Pero hindi nung kabit. Dati, okay ako na maging okay kami nung kabit. Pero dahil traidor tong hayop na kabit na ito, gagalit na naman ako. Okay lang ako, sabi ko, okay lang ako. Naging friends kami para sa mga anak ko. Kasi, nung nasira ang marriage ko, ang nasasaktan mga anak ko. Uy, Fury! Purification Anderson, thank you for watching, my friend. O, diba, no? What is life? Ano yung buhay? Bakit ka nag-i-exist? Kapag ka hindi mo alam bakit ka nag-i-exist, ano silbi mo? Ako, sabi ko nga, still, eto, nakatayo, lumalaban, kasi meron akong mga anak na nagiging inspirasyon ko. Saka kayo, di ba? Kasama kayo doon. Diba? Kaya, huwag sana akong kasawaan sa pag-iingay ko dito. At ito pa, after nung live ko, bago ito masave, lilitaw, download your video because it will be deleted 30 days after. Ito naman ang sabi ko. Bakit ko hihintayin ma-delete? Download, kasi madi-delete. So, ang ginagawa ko, after ko siyang may post, da-download ko siya, natutunan ko na. Tapos, pagka na-download ko na, ipopost ko na siya doon sa page ko at saka sa YouTube. Tapos, i-delete ko na itong live. Kaya yung iba po, mini-message ako, ba't nawala yung live mo? Tignan nyo na lang yung page. Kasi, ano na yun, as video na siya para hindi siya ma-delete. Kasi nanghihinayang ako, papagod din ako, no? Diba? Tsaka gusto ko yung mga comments. Gusto ko yung mga kausap ko. Kasi kasama kayong nada-download doon. So, yun. Right after na mai-post ko na siya, dinidelete ko na siya. Bakit ako maghihintay ng 30 days na i-delete ng Facebook ni Meta itong video? Lahat yun, naka-post yung lahat ngayon. Ewan ko kung meron kayo nun. So, inaano ko na yun. Kaya yung iba alam ko, siguro, nanonood sila kalagitnaan. Ayan. Pero ang napapansin ko, kuminsan, itong live ko, after an hour, nakaka 200 viewers siya, 300. Nanghihinayang ako. Pero, after 30 days, kahit mag 1 million views ito, after 30 days, mawawala. So, doon na ako sa agad i-delete ko siya, ililipat ko siya sa page, at saka doon sa YouTube. Diba? Kung minsan nagla-live ako sa YouTube, ang problema ko, pag nag-live ako sa YouTube, hindi siya nare-record. Hindi ko alam mag-record pa doon. So, hindi ko na i-download, hindi ko na ipopost doon sa Facebook yung mga videos ko sa YouTube. Na ang viewer ko doon, wala. 1, 2, 3. Before, pagka nagla-live ako doon, nagkakaroon ako dati ng viewers na 500, 400, ganon. Habang live. Tamad nga ako. Sumpungin ba? Pag-depress lang tsaka nakakapag-isip mag-live, o, diba, no? So, yun yung pattern. Pero I am hoping na dahil you're part of my life. Sit ka, no? Hindi nakita ni Joel yun. Yan, part ka ng buhay ko. Yan. Gusto ko lagi tayo nagkikita. Tapos, pag hindi nyo na makita dyan yung puntahan nyo ako sa page. O puntahan nyo ako sa YouTube. Umisa naman, yung nasa YouTube, pinopost ko naman, sinishare ko naman sa Facebook. Di ba? Ganun lang. Gawan mo ng paraan. Ginagawa ko ng paraan. May nagtatanong, ayaw mo na bang makipagbalikan kay Joel?
It's hard. Meron ng 2 anak eh. Sa tingin nyo, hindi magkikita yung magkabet? Diba? Impyernong pangalawa? Putsa. Nakaalis na ako sa impyerno. Ayoko nang bumalik. Impyerno noon, impyerno pa rin ba bukas? Shit. Diba? Hindi na maitatapon yung 2 anak. Kaya yung iba dyan, bilib ako sa inyo. Nagkaroon kayo ng kabet, nagkaroon kayo ng anak, tapos yung ending, magkasama kayong 2. Pareho kayong may sakit. Pareho na kayong matanda. Nasa ng saya, di ba? Oh, di ba? Nakakalungkot. Di ba? Uy, Jojo Mendoza, hello. Di ba? Oh my God. Di ba? Nagkaanak yung asawa mo sa kabet. Nagkaanak ka din sa kabet. Tapos yung ending, magkasama kayong 2. Meron bang katahimikan yun? Na pagka nawala sa paningin mo yung asawa mo, ang iisipin mo, nagkita sila nung anak, kasama nung anak yung babae. Di ba? Pero, kung yung babae magkakaroon ng asawa, siguro at kahit paano may peace of mind, di ba? Pero what if walang asawa yung babae? Sa impyernong pangalawa yun. Ayun. Yeah, I'm just being honest. Sabi ko nga sa inyo, gusto nyo ng fact? Gusto nyo ng totoo? Follow me. Sabi, nag-umpisa lang tayo, minumura ni BP Sara si Joel Chua. Kapangalan ni Joel Chua si husband. Yung umpisa ko siya. Ending ko siya. Di ba? Tanong. Maging magkaibigan kaya kami sa hinaharap ng aking asawa? Tignan natin yung mga susunod na kabanata. Pero, kung ako yung kabet, hahadlangan ko yan. Hindi pa kami nagkikita uli ng mister ko eh. Na mister na niya. Diba? O diba? Napaparating na naman ako. Sige po. Ako humahaba na yung kwento ko eh. Kung saan na ako nakakarating eh. Madidikdik na naman sa akin tong kabet na to eh. O siya, kabet. You're so young. I'm so old. Please, my darling, I've been told I don't care just what they say. O, di ba? Sige na nga. Kakain na ako. Ipiprito ko na uli itong iniinit ko yung okoy na ibinalot ko sa balot ng lumpia. Masarap, subukan nyo. Tapos biyakin nyo sa gitna. Tsaka nyo iprito. Masarap. Tapos nagtimpla ako ng suka, di ba? Ito yung buhay ko dito sa Amerika. Mas madalas malungkot, pero natuklasan ko, magiging masaya ako pagkausap ko kayo. Loves ko kayo. God bless sa ating lahat.